Ang mga introvert ay bihirang sabihan na hindi sila nauunawaan. Mas madalas sinasabihan silang mali. Mali ang timing, mali ang enerhiya, mali ang lakas ng boses, mali ang reaksyon. Mas pinapaboran ng mundo ang mga nauunang magsalita, mga malalakas magpakita ng emosyon at mabilis kumilos. Kaya ang sino mang mabagal at tahimik ay agad inaakalang nahuhuli. Ngunit hindi lahat ng sistema ay nilikha para sa visibility. Ang iba ay nilikha para sa endurance. Ang mga sinasabi nilang flaws ng isang introvert ay hindi kailanman para sa pagkuha ng papuri ng lipunan. Ang mga ito ay idinisenyo upang protektahan ang kanilang panloob na katatagan sa mga kapaligirang ginagantimpalaan ang emosyonal na kaguluhan, manipulasyon at walang tigil na paglalantad ng sarili. Ang mga katangiang ito ay hindi malfunction sa mga maiingay na silid. Na-activate ang mga ito sa mga tahimik na lugar kung saan hindi nakikita ang pressure at ang panganib ay hindi nagpapakilala. Kaya bihira itong mapag-usapan ng tapat. Lumilitaw lamang ang tunay nilang silbi kapag nagiging psikolohikal na mapanganib ang sitwasyon. At doon, malinaw na malinaw ang pagkakaiba ng pagpapakitang gilas at survival. Number 1. Emotional delay. Ang power ng hindi agad pagre-react. Marahil nasabihan ka ng mabagal kang mag-react, na parang may mali sa timing ng iyong emosyon, na ang iyong katahimikan ay senyales ng pagkalito o kawalan ng pakiramdam. Sa totoo lang, ang emosyonal na pagkaantala ay isang built-in na panangga laban sa psikolohikal na pag-hijack. Kapag agad nag-react ang iba, inilalantad nila ang hilaw na emosyon na madaling samantalahin, baluktutin o gamitin laban sa kanila. Ang mga introvert, hindi yun ibinibigay. Ang iyong paghinto ay nagbibigay ng oras para lumamig ang emosyon at maging impormasyon. Pinapansin mo ang mga pagbabago ng tono, ang mga hindi tugmang detalye at ang mga intensyon bago ka sumagot. Kaya madalas mong nakikita ang mga consequences na hindi napapansin ng iba. Hindi ka nadadala sa emosyonal na pagsabog ng sandali. Sa oras na magsalita ka, hindi ka na tumutugon sa mga salita, kundi sa mga patterns na. At ang mga patterns ay mahirap manipulahin. Ang mukhang kabagalan ay isang strategic na pagtangging madaliin patungo sa vulnerability. Number 2, emotional flatness. Kapag walang ibinubunyag ang iyong mukha. Madalas mapagkamalang kawalan ng pakialam, coldness o kakulangan sa empatiya ang neutral na ekspresyon ng mga introvert. Ngunit ang emotional flatness na ito ay hindi ordinaryo. Ito ay kontroladong pagiging hindi mabasa. Sa maraming social na kapaligiran, ang emosyon ay nagsisilbing senyales kung paano ka kokontrolin, iimpluwensyahan o paiikutin. Ang takot ay nag-aanyaya ng pressure. Ang sigla ay nag-aanyaya ng pagsasamantala. Ang galit ay nag-aanyaya ng eskalasyon. Ang iyong flatness ay tinatanggihan ang mga pintuang yon. Kapag hindi ka mabasa ng mga tao, nagiging hindi sila komportable at ang mga hindi komportable ay nagkakamali. Mas marami silang sinasabi, mas marami silang ibinubunyag at mas pilit ang kanilang mga taktika na kalaunay naglalantad ng tunay nilang motibo. Ikaw naman ay nananatiling aktibo sa loob, ngunit hindi mabasa sa labas. Ang emotional flatness ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay disiplina ng hindi pagkakalat nito. Sa mundong nahuhumaling sa emosyonal na pagiging bukas, ang iyong pagpipigil ay nagiging psychological stealth. Number 3, withdrawal pagkatapos ng alitan. Ang disiplina ng paglalaho. Kapag may tensyon, hindi ka naghahabol ng resolusyon sa pamamagitan ng mainit na mga diskusyon o emosyonal na mga pagpapakita. Sa halip, umaatras ka. Madalas itong tawaging pag-iwas, ngunit sa psikolohiya, ito ay containment. Likas mong nauunawaan na ang hindi pa naayos na emosyon ay kumakalat kapag pinabayaang umikot. Sa pag-atras, hinihiwalay mo ang emotional charge at pinipigilan itong mahawa ang iyong identity, sariling imahe o pagdedesisyon. Ang distansya ay nagbibigay ng linaw
at ang linaw ay nagbibigay ng leverage. Habang ang iba ay pinapalala ang alitan sa ngalan ng katapatan, tumatanggi kang makipag-usap kung emotionally compromised ka. Hindi ka nawawala dahil natatakot ka. Nawawala ka dahil alam mong hindi lahat ng laban ay dapat ipaglaban sa mismong sandali. Minsan, ang pinakamakapangyarihang galaw ay ang alisin ang sarili at hayaang gumuho ang sitwasyon nang wala ang iyong pakikilahok. Number 4. Overthinking. Kapag tumangging tumigil ang isipan sa pagsascan. Karaniwang itinataboy bilang anxiety ang labis na pag-iisip o overthinking. Ngunit sa core nito, isa itong survival-oriented na mental loop na dinisenyo upang bawasan ang kawalan ng katiyakan. Hindi humihinto ang iyong isip sa kung ano ang nangyari. Ipinoproject nito kung ano ang maaaring mangyari kapag naulit ang parehong mga patterns. Paulit-ulit mong nirerepaso ang mga usapan, inaabangan ang mga pagbabago ng emosyon at sinasagupa sa isip ang mga posibleng kahihinatnan bago pa man dumating ang mga ito. Nakakapagod ito, oo. Ngunit ginagawa ka rin itong mahirap i-ambush sa psikolohikal na antas. Ang takot ay namumuhay sa mga hindi pamilyar at pinapatay ng labis na pag-iisip ang mga sorpresa. Pumapasok ka sa mga sitwasyon na pamilyar sa mga posibleng resulta, kaya nababawasan ang emosyonal na pagkabigla kapag may mga pumalpak. Habang ang iba ay umaasa sa mga improvisation at optimism, ikaw ay umaasa sa pag-iingat. Ang labis na pag-iisip ay hindi dahil sira ang iyong isip. Ito ay ang iyong isip na tumatangging maging hindi handa sa mundong bihirang magbigay ng mga babala. Number 5. Low expressiveness. Limitado ang access sa iyo. Madalas sabihin ng mga tao na mahirap kang makaugnay. Hindi nila napapansin na ang koneksyon ay nangangailangan ng access at ang access ay maingat mong tinitipid. Ang mababa mong pagpapahayag ay nagsisilbing otomatikong hangganan. Nililimitahan kung gaano karaming emosyonal na material ang maaaring kunin ng iba mula sa iyo. Tahimik nitong sinasala ang mga taong naghahanap lamang ng tuloy-tuloy na validation, libangan o kontrol. Ang natitira ay yung mga may kakayahang maghintay, maging consistent at igalang ang katahimikan. Hindi ka agad nagbubukas dahil alam mong ang emosyonal na paglalantad ay lumilikha ng leverage para sa iba. Sa halip na ipahayag ang mga hangganan, ipinapatupad mo ang mga ito sa pamamagitan ng pagpipigil. Hindi mo sinusubok ang mga tao sa pamamagitan ng mga tanong. Sinusubok mo sila sa panahon. Ang pagiging mahirap basahin ay hindi kahinaan. Isa itong mekanismo ng pagsala na nagpoprotekta sa iyong panloob na mundo ng walang komprontasyon. Number 6. Komportable sa pagkabagot. Psychological endurance sa katahimikan. Ang katahimikan ay nakakabagabag para sa karamihan dahil inaalis nito ang distraction at pinipilit silang harapin ang sarili nilang panloob na kalagayan. Ikaw, hindi ka tinatamaan ng ganong takot. Ang pagiging komportable mo sa pagkabagot ay nagbibigay sa iyo ng uri ng psikolohikal na tibay na nagiging kritikal sa ilalim ng matinding pressure. Hindi ka nagmamadaling punan ang katahimikan ng mga salita, labis na pagbabahagi o nerbyosong enerhiya. Marunong kang maghintay ng hindi naiilang, magmasid ng hindi nakikialam, at umiral ng hindi umaasa sa panlabas na stimulation. Ang kakayahang ito ay nagiging napakahalaga sa mga sitwasyong may isolation, krisis o emosyonal na nakakaubos, kung saan ang iba ay bumabagsak dahil sa kakulangan ng mga feedbacks. Hindi ka umaasa sa ingay para makaramdam na totoo ka. Hindi ka pinapahina ng katahimikan, hinihinang ka nito. At kapag wala ang mga distraction, nananatili ka pa rin gumagana, habang ang iba ay nagkakawatak-watak. At number 7, internalized na galit. Kapag ang pagpipigil ay naging power. Hindi ka sumasabog kapag sinaktan o niloko ka, at madalas nitong pinapababa ang tingin ng iba sa lalim ng iyong galit. Ngunit ang contained na galit ay hindi absence. Ito ay transformation. Sa halip na pabiglang mag-react, ginagawa mong alaala, estratehiya at pag-a-adjust ng hangganan ang galit.
Hindi mo kailangan ng mga dramatikong komprontasyon para mabawi ang kontrol. Basta mo na lamang inaalis ang access. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag, tumitigil ka sa pag-i-invest, tumitigil ka sa pagbabalik ng emosyonal na enerhiya sa mga taong mali ang paghawak nito. Sa oras na mapansin ng iba na may nagbago, nakapwesto na ang mga consequences. Ang ganitong uri ng galit ay hindi sumisira palabas. Nagre-restructure ito sa loob. Hindi ka naghahangad ng paghihiganti dahil mas malinis ang disengagement. Hindi ka ginagawang harmless ng pagpipigil. Ginagawa nitong final ang iyong mga desisyon. Ang mga katangiang ito ay hinding-hindi ka gagawing pinakamalakas na boses sa silid o pinakanakikitang presensya sa karamihan. Hindi sila kailanman nilikha para sa atensyon. Dinisenyo sila para sa pagtitiis sa mga psikolohikal na hindi matatag na kapaligiran, kung saan ang emosyonal na ingay ay nagtatago ng manipulasyon at ang pagiging lantad ay umaakit ng kontrol. Ang mga introvert ay hindi sirang extrovert. Sila ay mga low signal na survivors na binuo para sa pangmatagalang katatagan. Simple lang ang dahilan kung bakit bihirang mapag-usapan ang mga survival advantages na ito. Hindi kasi sila nagpapakilala. Tahimik, defensive at efficient silang gumagana. At sa oras na makilala ng iba ang epekto nila, ikaw ay protektado na, nakahiwalay na, at patuloy ng umuusad. Hindi tinatablan ng mga kaguluhang hindi mo kailanman kailangang pagganapan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, magandang gabi po Sir AP at maligayang Pasko. Para sa akin ang Pasko ay ordinaryong araw lang. Hindi ako nakikisabay sa pagbili ng mga regalo. Pwede naman kasi ako magbigay kahit hindi Pasko. Ang Pasko ay nasa puso. Bottom line, Christmas is just a huge worldwide business. Salamat po ng marami Sir AP and more power po. God bless. Sabi naman ni Richard Ortiguez sa Bacolongan, matagal na din ako nabubuhay sa mundo. Nakita ko ang okasyon na to na malayo na sa tunay na diwa. Mas pinili kong ihiwalay ang sarili ko. Separate from the noise. No demands, no constant comparison. Mas pinili kong makinig na lang sa mga ibon at hangin sa tabi ng kalikasan. No one to impress. No performance required. Yung na-enjoy ko ang nature na mas masarap at mas totoo. God bless sir. Sabi naman ni Patterson Gals, para sa akin ang Pasko ay karaniwang araw lang. Hindi lahat ng tao masaya, lalo na sa mga may problema sa financial at sa kalusugan. Thank you Sir AP and more power po. At ayon naman kay Rosalie Rosales, hello po Sir AP. Merry Christmas. Relate ako sa ganitong ugali. Ito yung nararamdaman ko. Sabi nila manhid or di raw ako marunong mag-appreciate ng saya. Pero ito talaga ako. Normal lang ang Pasko sa akin. Magsimba, magdasal, enough na to para sa akin. Ganito talaga siguro ang mga introvert. At shoutout din kila Lorena Bintas, Narcisa Ugdiman, Norman Losabia, Paul Eliakim Saldoga, Junjun Perang, Ramlat, Kay Molino, Lone Survivor Diaz, Annalyn Granada, Jola Short Video, Marie Ruba, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit may mga introvert na hindi masaya pero hindi rin malungkot sa Pasko? Panoorin mo sa video na to.